Magandang hapon mga ka-happy hour. At narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Mahabang diskusyon sa BICAM sa national budget, inaasahan. Ating panuurin sa MBC TV Network News ni Raymond Dad Paas. Nakadepende kung paano magkasundo ang mga miyembro ng Bicameral Conference Committee o BICAM sa 6.793 trillion pesos na 2026 national budget. Ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III, maaring tumagal ng 2. Ngunit ang tutok lang nila ay ang mga disagreeing provisions ng bersyon ng Senado at ng Kamara de Representantes. Muling binigyang din ni Soto na hindi nila papayagan na may mga maipasok na provisions bilang individual amendment na hindi napag-usapan sa Kamara at Senado. Ayaw nilang matulad sa 2025 national budget na puno ng kontrobersiya at balot ng katiwalian. Tiniyak ni Soto na mapapanood ng live ng ating mga kababayan ang mga proceedings sa 2026 national budget BICAM. I expect na mahaba yun all 2 or 3 days. Depende sa mga papagkasunduan nila doon sa mga disagreeing provisions only. Hindi nating papayagan na magkaroon ng magpapasok ng hindi naman pinag-usapan sa Senate o pinag-usapan sa House o magkakaroon ng bagong amendment, individual amendment, o hindi tayo papayagan. Sir, Nothing that will, we will never allow anything that happened last year na mangyari ngayon. Iniurong ng isang araw ang dapat ay BICAM na magsisimula ngayong umaga sa Philippine International Convention Center o PICC. Batay ito sa kahilingan ng mga technical staff ng Kamara at Senado dahil kailangan pa nilang ayusin ang matrix at pagkasunduin ng mga magkakaibang provision at halaga ng proyekto sa bersyon ng Senado at Kamara de Representantes. Sabi ni Soto, may mga adjustments silang ginagawa dahil first time itong mangyari sa 2 kapulungan ng Kongreso. Detalyado ang lahat ng mga proyekto, lalo na ang mga infrastructure projects na meron ng eksaktong lokasyon gamit ang coordinates. Hindi gaya dati na hindi malinaw kung nasaan ang mga proyekto hanggang sa tuluyan ng naging ghost project. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadbas ng DZR Rates, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, Kamara, humiling ng 1 billion pesos para sa Project NOAA sa 2026 national budget. Ito ay hiniling ng House of Representatives noong Sabado sa Senado, na maglaan ng 1 bilyong piso para sa nationwide operational assessment of hazards sa ilalim ng 2026 national budget sa bicameral talks. Ayon sa mga mambabatas, mahalaga pa rin ang mga mapa ng Project NOAA na tumutukoy sa mga panganib ng pagbaha, landslides, at storm surges, lalo na sa mga lokal na pamahalaan at publiko tuwing panahon ng bagyo at iba pang kalamidad dulot ng klima. Sinabi ni Negros Occidental Representative Javier Miguel Lopez Benitez na patuloy na ginagamit ang platform ng Project NOAA na may milyon-milyong online searches kahit na marami sa mga hazard maps nito ay hindi na na-update mula noong 2012. Ayon kay Benitez, ang website ng Project NOAA ay nakatanggap ng 35 milyong online searches at sa mga peak times na umaabot ng 2.5 million searches kada araw. Samantala, sinabi naman ni Nueva Ecija Representative Micaela Suansing, Chair ng Appropriations Committee, na ang planong pondo ay gagamitin upang magsagawa ng simulations para matukoy ang mga lugar kung saan kinakailangan ang mga flood control projects, imbis na umasa sa mga luma at kulang na datos. Makaraang inilunsad ang Project NOAA noong 2012 sa ilalim ng Department of Science and Technology upang magmap ng mga lugar na prone sa baha, landslides, at storm surges. Nawala ang pondo ng proyekto noong 2017 at ipinasan ito sa University of the Philippines Resilience Institute, na patuloy na nagpapatakbo gamit ang limitadong resources. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 5 PM edition.
Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.